paulit-ulit ang pagtapal ng butas ng ating bubong? Yan ang pag-uusapan natin sa segment na ito. Bakit nga ba paulit-ulit ang pagtapal ng butas ng ating bubong? Bakit nga ba? There are two main reasons. Number one is yung maling material ng sealant na ginagamit natin. In other words, hindi natin masyadong kabisado kung anong klaseng sealant ba ang tamang gamitin sa pagsisil ng ating mga bubong. Number two, workmanship. There are correct methods on how to apply sealant properly. But there are 4 types of sealants that I would not recommend for you to use in sealing your roof. Number 1, solvent-based sealants. As we know, most of the solvent-based sealant uses chlorophene rubber. Ano nga ba ang chlorophene rubber? Ang chlorophene rubber ay ginagamit natin as contact cement. Yung contact cement, yan po yung ginagamit natin pag nasira ang ating mga sapatos. Tama? So napansin nyo ba na pag ginamit nyo yung mga contact cement, after a couple of days, a couple of weeks, or a couple of months, bumabalik siya ulit, natatanggal siya ulit, correct? It's not that durable, right? So kasi yung chlorophene rubber, ang tendency niya ay bumalik siya sa kanyang old rubber form. Ganun din po, when you use a solvent-based chlorophene rubber, there's a tendency na babalik siya sa rubber state niya. So dyan yung nagkakaroon ng delamination, natatanggal siya. Ayan. So bukod doon, isa pang disadvantage of using solvent-based sealants is that nagkakaroon siya ng mga air bubbles doon sa sealant mismo. So kung mapapansin mo, di ba, may parang mga bubbles yan. So meron din siyang bubbles sa loob. Kung may mga bubbles na yan, so there are air trap doon sa sealant na yan, then ang tendency niya, hindi siya ganun ka-durable. So madali siyang mag-crack, madali siyang masira. So isa yun sa mga disadvantage niya. Isa pang disadvantage niya is hindi rin maganda ang kanyang UV resistance. So kung mapapansin nyo, mabilis din siyang mag-crack. Ayan. So isa pang disadvantage ng solvent-based sealant is that mataas ang kanyang shrinkage factor. So kung mapapansin nyo, di ba, kung naglagay ka ng sealant ngayon, probably bukas makikita mo halos kalahati or 3/4 na lang siya. Ayan. So dyan din isang reason kung bakit nagkakaroon ng leak ulit. Dahil nag-shrink siya, hindi nyo napansin, and then nagkaroon siya ulit ng leak. Ayan. So isa pang disadvantage ay hindi rin siya makapit sa tubig. So habang umuulan siya, di ba napakahirap minsan, no? Kailangan umulan pa para lang malaman natin saan yung tulo ng bubong natin. So by the time na ginamit niya itong solvent-based, since hindi nga ganun kaganda ang adhesion niya on wet surfaces, so hindi niya masyadong didikit at hindi masyadong kakapit. So again, uulit ka na naman. That's the reason why magtatapal ka ulit. Isa pang disadvantage ng solvent-based sealant ay hindi rin maganda ang kanyang flexibility. Bukod sa flexibility or elongation, hindi rin maganda ang kanyang elastic memory. So meaning na elastic memory is that pag na-stretch mo, hindi na siya masyadong bumabalik. Di ba pag mga rubber band natin sa bahay, pag in-stretch mo, bumabalik. So in this case, pag nag-stretch mo, halos hindi na siya bumabalik. So kunwari, nagkaroon ng movements yung roof natin, so na-stretch natin siya, then there will be a time na it will reach its breaking point. So doon na naman siya puputok, doon na naman siya mag-crack. So yun po yung mga disadvantages of using a solvent-based sealant. Ang isa pang sealant na hindi ko nire-recommend ay yung silicone na hindi weather resistant. Ayan meron akong disclaimer na hindi weather resistant. Okay, bakit? Again, yung mga acetic silicone ay good for aluminum glass, right? Maganda ang kanyang flexibility pero hindi ganun kaganda ang kanyang adhesion. Okay? Ayan. So ibig sabihin, it has low modulus. Ano ulit ibig sabihin ng low modulus? Ibig sabihin ng low modulus is good flexibility. Alright? Pag magandang flexibility ng isang sealant, it is inversely proportional sa adhesion. So, ibig sabihin, maganda ang flexibility, hindi ganun kaganda ang adhesion. Ayan. Kaya, sa mga naka-experience na dyan, marami kami nakuha ang comments din. Gaganda nga ng comments doon sa Facebook namin at saka YouTube na meron kami nagamit na silicone hindi maganda. Tama po sila. Dahil hindi po lahat ng silicone ay maganda sa lahat ng uri ng materyales. Ayan. So, we do not recommend acetic, Under sa silicone, we do not also recommend yung mga general purpose neutral. We do not also recommend yung mga kitchen and bath na neutral. We do not also recommend yung mga mold resistant. They are not built para sa ating mga bubong. Ayan. Kasi kulang nga yung kanyang adhesion kasi they're made basically for sealing. So, what we need is something that has good adhesion. Another sealant that I would not recommend is
yung hybrid or modified silicone. Ayan, so though maganda siya, it's environment friendly and maganda rin sa kanya is paintable para sa mga gusto magpintura ng bubong, but unfortunately, meron kami mga bad experiences, no? So personally, I would not recommend dahil may tendency siya magpulbos eh. Alright, so after a couple of months and years, based on experience, nagkaroon kami, after 2 years, nagkaroon ng mga konting pulbos sa sealant eh. So I don't recommend that. Okay, personally, that's based on our experience. Yung isa pang hindi ko i-recommend is polyurethane sealant para sa bubong. Ayan, alam ko marami magre-react sa inyo dyan dahil ang tingin nyo ay polyurethane ay napakaganda, the best, but unfortunately po, based on our studies, and based on reports, and based on experience, may tendency po talaga mag-crack ang polyurethane sealant, lalo nang hindi nyo pininturahan. Meron din siyang tendency na magkaroon ng bubbles, and then kung may bubbles siya, nagkakaroon ng air entrapment, and then, so it's not as durable compared to weather-resistant silicone. Ayan. Ayan, maganda sana dahil paintable, but unfortunately, I would not recommend it. So, what are the products that I would recommend? Okay, so at least you should be using a outdoor acrylic sealant. Okay, so what we recommend here at Build Right for outdoor na acrylic sealant is Sapal 2-in-1. Bakit? No? So, outdoor acrylic sealant is basically water-based. It's made of acrylic and it's also flexible. And ang pinakamaganda dito ay paintable. Alright? So, nire-recommend ko siya dahil kung pagpipiliin mo ako ng hybrid or papapiliin mo ako ng polyurethane, mas pipiliin ko na lang po yung acrylic. Kasi ang acrylic, so far, based on our experience, ay mas stable siya in the long run versus UV. Pag gusto nyong hindi pa ulit-ulit na pagsisil ng inyong bubong, I would recommend using a weather-resistant silicone sealant. Ano pa ang weather-resistant silicone sealant ng Build Right? It's rubber stop weather-resistant silicone sealant. Ayan. Okay, yun yung tamang sagot. Bakit? Kasi aside from maganda ang kanyang flexibility, maganda din ang kanyang addition. Ayan. Bukod sa maganda kanyang addition, maganda kanyang flexibility, napakaganda rin ang kanyang UV resistance. Meaning, kahit na tumagal ka ng 10 years or 20 years, through time, hindi po magbabagong anyo ng isang silicone. Dahil silicone na nga siya eh. Right? Kaya ko lang hindi na-recommend yung silicone na iba dahil hindi ganun kagandang addition niya versus sa isang weather-resistant na silicone. Alright. So ano pa maganda? Maganda rin yung stability. So ibig sabihin ng stability na ang tinutukoy ko ng stability is that bukod sa hindi magbabago kanyang anyo, wala rin siyang shrinkage factor. Kung ano yung in-apply mo, yun pa din siya. Maganda rin kanyang flexibility, maganda rin ang kanyang elastic memory. Alright, so bukod sa maganda ang kanyang flexibility, maganda rin ang kanyang elastic memory. Ayan. So to share to you, ano ba yung elastic memory? Yung in-explain ko sa inyo kanina, no? Yung elastic memory is yung tendency niya para bumalik siya sa dati niyang form. So, papakita ko lang sa inyo ha. So, this is a weather-resistant silicone. So, pag binitawan ko, babalik lang siya. Dapat ganyan ang sealant natin. Alright? So, kita mo, ganda ng flexibility niya, and then babalik siya. Ayan. So, ang tawag namin dito sa ganitong sample ay dumbbell form na sealant. So, this is the way how to test the elasticity niya. So, meron niyang clamp, and then hinihila yan. Ayan. Ganyan talaga siya. This is a solvent type sealant. So, papakita ko sa inyo, no? I will try to stretch it. So, hindi ko masyado i-stretch kasi mapupunit eh. Hindi siya babalik, right? So, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi maganda ang elasticity or elastic memory din ng solvent type sealant. So, kung titignan nyo dito, I'll try to stretch it until breaking point. So, tingnan natin ha, kung hanggang saan siya mag-break. Wow, tibay. Ayaw. Ayan. So, try naman natin sa solvent-based na sealant. So, hanggang saan yung kanyang breaking point. So, mapupunit na siya. Actually, makikita nyo. Kung makikita nyo sa camera, medyo may crack na lahat, no? So, itutuloy ko lang ng konti. Saan yung breaking point? Ayan. So, kung makikita nyo, obviously, mas maganda ang weather-resistant na silicone sealant in terms of durability as well. So, ayan, makikita nyo na mas maganda talaga ang weather-resistant silicone sa elasticity, flexibility, durability, UV resistance, you name it. Kaya, in this segment, we'll also try to test
to show you bakit mas maganda ang weather-resistant silicone sealant. So, yun ang gagawin naming test to show you kung gaano kaganda ang weather-resistant silicone para magamit nyo sa inyong mga bubong. Simulan natin sa elongation test. Gamit ang tensile testing machine, we can test the flexibility and elongation of a sealant. As you can see in this test, ang rubber stop ay mas flexible at mas mataas ang elongation capability kumpara sa solvent-based sealant. Gawin naman natin ang on-site pull-off test. Ginagawa ang on-site pull-off test para malaman ang adhesion strength ng sealant sa substrate na pagdidikitan nito. Sa test na ito, kailangan mag-apply ng sealant sa isang substrate na inyong paggagamitan. After 7 days of curing time, pwede nang hilahin ang sealant from the substrate. As you can see, ang rubber stop ay mas makapit sa substrate kumpara sa solvent-based sealant na nag-shrink at mas mahina ang adhesion sa substrate. Subukan naman natin ang shrinkage test. Sa test na ito, makikita natin kung gaano kalaki ang shrinkage factor ng isang sealant. Dito, nag-apply kami ng isang block ng solvent-based sealant at rubber stop. After 7 days, makikita natin na mas malaki ang shrinkage factor ng solvent-based sealant kumpara sa rubber stop na natili sa original form na ito. Sa test na ito, ine-expose ang applied sealant sa QUV machine to simulate the exposure of the sealant sa ulan, init, at UV radiation. After 10 days of exposure, makikita ang discoloration at naging brittle ang parts ng solvent-based sealant kumpara sa rubber stop na natili sa kanyang original form. Tingnan naman natin ang adhesion sa wet surface. Sa DIY test na ito, makikita natin na meron excellent adhesion ang rubber stop on wet surface compared sa solvent-based sealant na hirap dumikit sa wet surface. Nakakatulong ito para sa application ng sealant kahit sa tag-ulan. Ayan, after watching this video, sana hindi na paulit-ulit ang inyong pagtapal ng butas ng inyong mga bubong. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!
Bakit paulit-ulit ang pagtapal ng butas? Bakit mas tumatagal ang rubber stamp versus bakit paulit-ulit ang pagtapal ng butas ng ating Not everyone hates me. Ito yung pantyhose stocking sa talagang bakit paulit-ulit ang pagtapal ng butas ng